Na-overwhelm lang. Meron tayong mga flood control projects na overwhelm lang. Eh di ba kaya nga siya flood control? To control the flood. Kahit po siguro hindi nag-aral ng engineer. Ha? What is flood control? To control flood. Di ba? Magtatanong kayo, bakit ngayon lang kino-question? Eh kasi nga, nakita ko dyan, kaya umatungal si De Lima tungkol sa impeachment kasi sa kaso niya ngayon, kung maging presidente si BP Sara, baka ibabalik siya sa kulungan. Kay Tatay Digo, walang problema ang RO. Basta government project, dapat walang haharang. Puro sa live si delicate. Tranquility. Let's like that live stream, dear co-viewers. 600 plus likes lang. Only but 1.8 watching. Let's help spread the wisdom of Boss Buds to YouTube. Opo, ipalaganap nyo po ang mabuting balita na mayroong isang political analyst dito na angal. Good morning rin sa iyo, Banateros Laarni. MLSO Kuya Badong. Yan, sabi ni Ana. Myla T. Sanchez, congratulations sa Brigada Aguila Show. Boss Buds, how many days a week you will be in Brigada Aguila? Always watching when you're on. Eh, panoorin nyo po rin po lahat. Kami po, meron po kami, every Monday po lahat kami. No, 5 birador. At tapos meron po kami tigda-2. Tigda-2 yung bawat isa. Ayan po yun. Boss, may laban ba si Cuadro Alas? Hindi po siguro wala po akong kakayahang sumagot niya. Wala na po kaming contact eh. Hindi na po kami kasi naging busy ako sa politics. Hindi ko po alam ang pinagkakaabalahan nila. Tatay Badong, kapag tinanong ni Tatay Diggs yung may-ari ng lupa kung ibebenta yung lupa, wala nang isip-isip, oo nga. Yung nauuna sa iyo yung di ba? Your name precedes, hindi, yun? Your deeds. Parang kaya mabilis po yung yung usapan ng usapan ng right of way. Dahil alam nila na si Tatay Digong ay may political will. Pag hindi nila binenta ang kanilang lupain, galing mo magdala ng show, maganda combination nyo ni VMR. PhD holder ako, not to brag, but listener mo ako at Dutertista. Fourth donito, boss. Maraming salamat sa mga doktor, mga PhD, at iba't ibang doktor na alam ko naman kung bakit sa akin kayo nanonood. Nagyabang bigla. Pare-pareho kasi tayong may mga doktoral. Yun nga lang ang doktoral ko, galing lahat ka sa recto. Our ship is sinking, the captain of the ship is sleeping at walang pakialam. Yun pala yun. Your reputation precedes you. Maraming salamat, Kitty Diaries. Yung sinabi ni President Marcos na binangga ng barko, ipinakita ba niya yung barko na bumara sa kanal? Paano niya ipapakita yung 5,500 yung pinagmamalaking flood control? Meron ba siyang 5,500 na barko na sabay-sabay na bumangga? Kakambal ba ni De Lima si Chocolate? Grabe naman. Sumalangit nawa. Pag mga dead meat na, wag na nating sinasama dyan na baka multuhin tayo. Tatay Badong, congrats. Na itawid mo na yung lalagyan ng gatas. Pasok, MTRCB. Boss, nakaraan na ipilit mo pa talaga yung gatas ng ina at lagayan nito. Huwag kayong mag-alala, ipipilit natin yan lahat. Ang ganda ng show nyo, Sir Buds. Sana mas mahaba ang oras. Kaya po maganda yun dahil bitin kayo. Kung habaan namin oras, wala na kami masabi. Ganun talaga yun. Yung parang
Happy birthday, BP Sara. Birthday ba ngayon ni BP Sara? Ngayon na mismo. Happy birthday po sa pinaka magandang Vice President at the future President ng Pilipinas. Sir Buds, kapag kinuha yung guest ninyo para kayong nagpapasok ng sawa sa kulungan ng mga manok, boss, totoo ba yung balita kay Ivana at Abby Benitez? Chismis ng maraming tao. Wala naman pang hindi pa nagsasalita si Ivana Alawi. Yan lang. Ganun ko. Hindi ako interesado. Wala akong parang hindi ako na parang ewan ko ba? Bakit wala akong ka-interest kay Alawi at saka dito kay Benitez? Tatay Badong, parang lowbat si Kuya PL kahapon. Sabi niya ayon daw sa bali-balita. Yan. Keep engaging and you're welcome. Top 3 with the crown badges. Lipat na ako sa Brigada Aguila. Yan. Sir Buds, open up kaya sa Senado ni Ping Lacson regarding sa GAA budget? Hindi ko makuha yung ibig mo sabihin, Lloyd Daclamor. Open up kaya sa Senado ni Ping Lacson regarding sa GAA budget? Yung nagdaang GAA, yung nagdaang budget, hindi na po pakikialaman ni Lacson yan. Ang pakikialaman niya yung ngayong budget, yung darating. Boss, you need to interview Ivana Alawi, breaking news. Sabi ni Ivana, di totoo yun. Namimiss na naman ni Dilima kumain ng lakatan. Boss, kapag guess nyo si Congressman Nangiwi, yung mukha, pasapak naman. Happy birthday sa ating future President, Inday Sara Duterte. Happy birthday po. Boss, bakit feeling Santa si Dilima? Nakalimutan na ba niya yung namagitan sa kanila ng driver niya? Hindi niya makakalimutan yun. Di ba? Boss Badong, bakit wala nang balita sa SC oral argument? Alang nga naman pilitin natin yung Supreme Court. Maghintay lang po tayo. Ganun lang po talaga yan. Waiting game. Ganyan po ang mga korte. Hindi nyo po yan mapipilit. Hindi po sila subject sa botohan kasi. Kaya hindi katulad ng mga senador at congressman, may issue na sumulpot, araruhin nila yan. Ipaliwanag nga po ninyo bakit ginawa yung pagpaparesign sa mga cabinet. Okay, konting pahapyawan po natin. No? Kaya po pinag-resign yung cabinet kasi sabi ni BBM, talo tayo. Ano na po hindi ko na i-quote yung para mabilis lang po. So natalo tayo, makinig tayo sa tao. 'Di ba? Kaya ang naisip niyang paraan, hindi po pwedeng yung away-away. Kinakailangan magtrabaho na tayo. Hindi po pwede rin na makita ng tao na may mga tamad at may mga korap sa aking gabinete. Kasi para makita nila na seryoso tayo. Para to address yung pagkatalo natin. Para makita ng tao na ina-address namin yung we heard you, no? Napakinggan namin kayo. I-address namin yung mga gusto nyo sabihin. Kaya papalit ako ng mga tao. Pinag-resign ko sila. Para matanggal ko yung mga supposedly tamad at korap. At saka para malagyan ko ng mga tao na fresh blood. So, anong nangyari? Yung mga yung paniniwala ko si Minardo Guevara na karapat dapat ma-retain dahil siya po yung nagpakita ng may prinsipyo. Kasi hindi siya napilit Ayaw niya mag-abogado sa mga kinasuhan dito sa Supreme Court hinggil dito sa kay Tatay Digong. Yung pagkidnap kay Tatay Digong. Di umano. Okay. So,
at niretain yung mga tao na pinanggalingan ng galit ng mga Pilipino. Katulad ni Recto. Alam natin na si Recto mula simula nitong pag-transfer ng mga pondo ng PhilHealth ay nariyan na siya hanggang sa implementasyon. Retain. Etong magkapatid na Rimulya na sila po yung mga pangunahing aktor dito sa di umano ay pagpangingidnap at pagpapakulong kay Tatay Digong. Hopefully, nasasagot ko yung mga tanong nyo. Sir Bats, wala bang balita kay BP Sara sa daig? Meron naman po. Sinabi ni BP Sara na nakausap niya na si Tatay Digong at kinuwento niya na gusto raw siyang makausap ni Senator Amy pero hindi po pumayag yung ICC. Kaya nagpapasalamat na lang siya kay Amy dun sa pagsasampa niya na reklamo sa ombudsman. Okay. Pangsuhol yan. Boss Bas, nakita ko na kung anong itsura ni Admar pag tanda niya kasi magkamukha na kayong dalawa. Nag-joke-joke lang siguro ang presidente. Shoutout from Vatican City. Good morning po, boss. Ako, sa tingin ko, may gusto siyang tanggalin na hindi niya kayang tukuyin. Si Minandro Guevara. Yung hindi niya magawa ng direkta, dinaan niya sa mass resignation. Pero ultimately, doon din papunta. Di ba? Okay. Boss Bats, dapat number 1 tanggalin ang pinsan niya. Binoboto po ng tao yun eh. Mahirap pong tanggalin yung binoto ng tao. Birada Aguila. Good morning po, boss. Watching from Dubai. Shout out from Vatican City, Santo Onyo. Boss Bats, dapat number 1 tanggalin. Yan. Sabi ng ibang vlogger, tanggal na Recto. Ni-retain niya eh. Paano matatanggal? Retain niya. Bakit ka ba tanong? Ito problema ko. Sinabi ng vlogger, sa akin yung itatanong. Tanungin niyo yung vlogger na pinanggalingan yung ano nyo. Marunong naman kayo magbasa ng mga balita, di ba? Nakita ninyo na si Recto ay niretain. Itanong nyo sa vlogger, bakit mo nasabi na tanggal na si Recto? Kaya ko ba sagutin yan? Nagbabatay ako sa totoong balita. Tapos tatanong nyo sa akin, sinabi ng vlogger. Aguila ng Mindanao, good morning. On the way to The Hague, Netherlands. Boss Bats watching from Pagadian City. Yan. Di po ba ito pakitang tao lang at mayroon talaga na gusto nila alisin at i-reshuffle lang para di halata yung pagkukunwari nila? Napakalaking posibilidad talaga niyan. Boss, si Gadun ba? Tanggal ba? So far, wala pa tayong balita kay Gadun. Leo Garcia. Buti pa yung nagnakaw ng 90 billion nung nahuli sila, pinasosoli lang. Walang kulong. Sana all. Musta bagong programa nyo, Boss Buds? Okay naman. Masaya naman ako. Ako naman ay, anong tawag doon? Na tutuwa. Tama ba tong link natin? Baka naman sa amin ba to ni PL? For drivers with nearsightedness. Tama nga. Mo sa bagong program niya, boss, okay na okay naman. Good morning din. Boss, si Auntie Claire ba papalit kay Jerwis? Hindi po natin alam. Pero yun na nga di ba? Bakit naghahanap pa kayo ng abogado yan? Bakit naghahanap pa kayo ng iba? Abogado naman si Auntie Claire. Pero na lang kung ang purpose nyo kay Auntie Claire ay attack dog lang. At wala kayong tiwala sa kanyang leadership.
Good morning po from Melbourne. Pabati naman, Shalos. Boss, tuloy ba spokesperson ni BP na si Guanzon? Hindi ko po alam kung saan po nanggaling yung spokes na yan. Tingin ko naman, mas maganda si BP Sara ang direkta. No? Hindi naman po niya kinakailangan na ng spokes dahil kaya niya naman po dumirekta sa ating lahat. Kasi alam niyo yung kulang ng mga spokes kung sakasakali, yung kulay. Yung kulay ng mga Duterte na sila lang po ang may kakayahan magsalita ng ganun kakulay. 973 na po tayo, konting-konti na lang, 1,000 na. Paabutin nyo naman 1,000 yung ating likers. Siga doon ayaw tanggalin ni BBM, yan kasi bobo eh. Yan yung matatak BBM, mga 80-80 sa pwesto. Sir Buds, kayo po, gusto nyo po ba ituloy ang impeachment para matapos ng mga paninira nila? Kung ako po ang masusunod, i-dismiss na lang para manggalaiti. Hindi rin naman titigil yan. Kala nyo ba titigil yan mga yan? Hindi rin naman titigil yan eh. Mas manggagalaiti sila kung dinismiss yung impeachment. Boss Bad, si Lacson mukhang titirahin niya yung budget ng 2025. Pinaka-corrupt daw, boss. Hindi. Ako sa tingin ko hindi. Pero dapat niyang pangatawanan yan, yung pagbubusisi sa budget sa 2026. Tapos na kasi yung 2025 eh. May mga nakasampa ng reklamo dyan. Ano kasi yan eh. Yung trabaho nila yung pagbabudget eh. Hindi po pwede na sila pa rin na magsasampa ng reklamo sa kanila. Nakukuha nyo po. Dapat yan, napaka-inappropriate na ako senador, magsasampa ako ng reklamo sa Supreme Court sa trabaho naming mga senador. E di pag igiyan mo, pag ikaw na yung nakasalang ka na, malapit na naman yung salang nila dyan. Sorina Jabala, MLSO, sa'yo ma'am. 1K na like, boss. Yan. Maraming salamat po sa pagla-likes. Naka 1,000 rin tayo sa haba ng panahon. Boss, may lumabas na witness against Luis Tro. Ginamit siyang dami para magkamal ng pera. Ngayon siya nakademanda. Kawawa naman. Pinagbabayad ng milyon. Kita nyo? Magandang tanghali. Sir Vance, pa shoutout naman kami dito sa Willow Bend, Pandi, Bulacan. Shoutout kayo dyan sa Willow Bend. Mapupunta po ako dyan sa Pandi one of these days kasi bibili ko ng mga quote. Isang quote ko lang sa SM na bitin pa eh. At least 2 na kasya sa akin. Efren Infante sir, nung kahapon masyadong project na yung tiyan ko eh. Gusto ni BP Sara tuloy ang impeachment, bloodbath. Boss, sino na pipisin mong papalit kay Kilay as SP? Wala po kung ako masusunod, yung ba tanong nyo, kung ako masusunod, si Marcoleta, pero hindi naman ako masusunod eh. Ako po, paulit-ulit ako sa pagsabi, hindi nila ilalagay si Marcoleta kasi kahiyan po sa kanila yun. Lahat sila datihan na eh. Ang ibig sabihin po nun, pag-amin yun na wala talaga silang kwenta lahat. Kasi isang bagitong tulad ni Marcoleta yung papasok sa Senate. As Senate President, kapapasok lang. Hindi naman po bagito sa experience o bagito sa pagiging mambabatas. Yung bago pa lang siya dun sa samahan nila. Para mong inamin na wala kaming kakayahan lahat. Mabuti na lang pumasok ka. 'Di ba? Sa tingin ko hindi nila gagawin 'yun eh. Rewind ko na lang po para good AM Sir Buds. Okay, ganun po talaga. Ako ganun ginagawa ko eh. Idol Buds intensity, listening, and enjoying your narratives from Calaca City, Batangas. Good morning. Carry on, sir. Ang galing-galing mo, sir. Keep it up po. Laban lang po tayo, sir. Alam nyo, nakakatuwa po kayo. Sana dumami kayo.
Ipakalat nyo kasi yung mga video natin para naman may kahit papano eh. Manong Bads, tama ka. Pero kung ilalagay talaga siya dyan, makakabuti sa lahat. Huwag po kayo magmadali. Isang 3-year period lang, yung kalahating term niya. Sa tingin ko, sa 2028, handang-handa na si Marcoleta na mag-Senate President.